ating mga kapatid. Sabihin natin, kumusta ka na? Ayan, hallelujah. Masaya po ba kayo na nagkita-kita po tayo rito ngayon? Uli. Amen. Hallelujah. Masaya. At tayo po ba ay na-excite pa pumunta sa gawain ng Diyos? Amen. Amen. Hallelujah. Hindi po dapat nawawala yung excitement, yung kagalakan sa pagpunta sa gawain po ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kahit po, sabi nga, kahit may problema, lahat po naman dito may problema. Wala pong walang problema. Lahat tayo may problema. Pero kapag kaaraw ng Panginoon, araw po ito ng Panginoon. Amen. At wala po tayong ibang bibigyan ng kaluguran at pagpupuri kundi ang ating Panginoong Diyos. So sa umaga po na to, at tayo po ay manalangin na nag-celebrate ng birthday nung 15, si Joel, yung Mr. po ni Connie. Noong August 16, si Kuya Willie, Mr. naman po ni Nanay Emma. At magsa-celebrate naman ng birthday sa 23, si Charlotte, wala siya dito. At sa August 24 naman po ay si Abby, ayan, Sarado Riverside. Yan, panalangin po natin yung mga may kaarawan at yung mga natapos ng kaarawan. Sige po, tayo po ay manalangin na. Panginoon, maraming salamat minsan pa sa umaga na to na ipinagkaloob mo sa amin upang kami, Panginoon, ay makapagpuri sa iyo. Salamat at nakapagpuri kami sa iyo sa pamamagitan ng awit. Ngayon naman po, Panginoon, kami po ay sasamba sa pamamagitan naman, Panginoon, ng pag-aaral ng iyong salita. Maitaas ka, maihayag ka ng aming mga buhay, hindi lang tuwing araw ng linggo, kung hindi araw-araw na ginagawa mo at binibigay mo sa amin, nawa ang kalingningan mo, ang kaliwanagan mo, ang siya pong nagre-reflect sa bawat isa ng mga anak mo, Panginoon. Dalangin namin sa iyo yung mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Last August 15, si Joel, Panginoon, i-bless mo po siya at ang kanyang buong sambahayan. Nawa sila man din, Panginoon, ay patuloy na magpakumbaba upang ikaw ay bigyan ng kapurihan. Ganon din, Lord God, si Kuya Willie, last August 16. Salamat, Panginoon. Palagi naming dalangin sa mga nag-celebrate ng birthday. Magandang kalusugan, mahabang buhay, walang sakit karamdaman para sa kanilang lahat. Ganon din kay Charlotte, Panginoon, at kay Abby, O Diyos. Sa bata na to, patuloy, Panginoon, lumaki siya na may takot sa iyo, O God. Lumaki siya ng may karunungang nagmumula sa iyo, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, kahit bata siya, meron siyang mga kahilingan dahil na marunong na siyang makaunawa ng mga simpleng kaunawaan. Ano man ang maaaring makapagpasaya sa kanya, Lord God. Nawa, Panginoon, ay sa araw mismo ng kanyang birthday ay sumaya ang bata na to, Lord God. Ilayo mo rin po siya sa anumang uri ng sakit karamdaman in Jesus' name, Lord God. At sa bawat isa na naririto, Panginoon, hindi man namin maisa-isa kung anong laman ng puso namin, kung anong bagahe ang daladala ng bawat isa, kung anong mga pasanin ang daladala ng bawat isa, O Diyos. Sa oras na to, binibigay po namin ito sa iyo. Dahil wala po kaming kakayanin, wala kaming kinakaya, kung wala ka po sa aming mga buhay. Kaya God, anumang mga kabigatan, anumang mga pasanin, anumang mga daladalahin, anumang mga kaisipan na talagang nagpapabagabag sa buhay ng bawat anak mo, ay pinagkakaloob namin yung lahat sa iyo sa oras na to, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Panginoon, sabi mo nga, pasanin namin ang pamatok mo dahil magaan lang yung binibigay mong pamatok. Nawa, yun ang laging piliin ng bawat isa, ang pamatok mo, Panginoon. Dahil di ka nagbibigay ng mga kabigatan sa iyong mga anak. Kaya salamat po. Nawa, O Diyos, mabigyan ka namin ng kaluguran. Nawa, napupulfill namin yung purpose kung bakit kami naririto sa iglesia. Nawa, napapasaya ka namin, Panginoon. Nawa, naluluwalhati ka namin at naitataas namin ang pangalan mo, O Diyos, sa buong lugar na to, Panginoon. Kaya salamat po, samahan niyo po kami, Banal na Espiritu, all throughout ng gawain na to. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah.
Sa ating pong pagpapatuloy doon sa serye na ginagawa po natin pagtuturo, How to Recognize a True Church. Amen. Meron na po bang natutunan doon sa mga nakalipas na ating pinag-aralan? Yung part 1 po natin ay yung church beliefs. Anong pinaniniwalaan ng church na to? I-recap lang po natin ng mabilis. Amen. Part 2, church identity. Amen. Nalaman natin na ang iglesia ay sa Diyos at patuloy na sinasanctify tayo ng Panginoon. And then, part 3, church hope. Ano ang pag-asa ng isang iglesia? Nalaman na rin po natin yan. Ngayon naman po, dadako naman po tayo para makikilala ang tunay na iglesia, church obedience. Yan. Pagsunod ng church, hindi ng building. Itong building na to, hindi to makakagalaw. Amen. Ang sinasabi po nating church dito, sino po uli? Tayo. Yan, yung pagsunod po natin. Kumusta yung pagsunod natin? Alam nating lahat na pag tayo po ay sumunod sa Diyos, ano pong kaakibat dito? Ano pong kaakibat ng pagsunod sa Diyos? Blessings, pagpapala. At pag tayo naman ay sumuway, sumpa. Ayan. Alam natin yan. Tama po ba? Ngayon, sa ating pong dito sa church na to, tiyakin natin na tayo nga po ay merong tinatawag na tamang pagsunod. Una, sino yung sinusunod? Siyempre, isasagot ninyo, siyempre yung Diyos. Alam nyo ba na merong mga churches na hindi naman talaga si Lord ang sinusunod? Amen? Marami po kasing Diyos. Amen. Nauunawaan po natin ito. Kaya inaaral natin ay patungkol sa iglesia. Dahil marami pong Diyos ngayon na akala nila tunay na Diyos yung sinasamba nila. Kaya dito rin sa atin, kailangan alamin natin at limiin natin mabuti pag pinag-usapan natin yung church obedience, sino ba yung Diyos na sinasabi natin na sinusunod natin? Tunay ba yung Diyos na sinusunod natin? Tama ba yung pagsunod po natin? Amen. So far, sa part 1 pa lang, sa church belief, nalaman na natin kung anong doktrina, kung anong paniniwala ng church po natin. Amen po ba? So by now, alam na natin na yung Diyos na sinasabi natin, na susundin natin, ay tunay na Diyos. Amen. Acts 5:29. Ito po yung ating main verse. Acts chapter 5, verse 29. Makibukas po tayong lahat. Acts chapter 5, verse 29. Babasahin ko po siya sa inyo sa NIV. Ito po yung senaryo kung saan pinagbawalan sila Pedro at ang mga alagad ng Panginoong Hesus na magturo sila ng gospel. Huwag niyong ituturo si Jesucristo. Yan, pinagbawalan sila. At alam natin yung mga kwento, sila po ay nakulong, sila po ay pinarusahan. Amen? Ito po ang sagot nila. Basahin niyo na lang po yung buong kwento sa inyong mga tahanan. Kukunin na lang natin yung Acts chapter 5, verse 29. Nakita niyo na po? Nakita na? Amen. Sabi po rito ng Acts chapter 5, verse 29, Peter and the other apostles replied, this is NIV version, we must obey God rather than men. Hallelujah, Panginoon. Maiksi, pero alam namin mabiyaya ang salita mo. Kahit na maiksi, marami kang kapahayagan. Kaya banal na Espiritu, mangusap ka, buksan mo ang kaisipan, buksan mo ang bawat puso ng mga nakakapakinig ng salita mo na to. In Jesus' name, Amen. Sabi rito nila Pedro at ng ibang mga apostol, kasi nga po pinagbabawalan sila. Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than men. Kasi sabi sa kanila, huwag kayong magtuturo, huwag kayong magpipreach, huwag niyong ipipreach, ipapahayag si Jesucristo. At natakot ba sila? Hindi. Anong sagot nila? We must obey God rather than men. Sa ating pong mga buhay, limihin natin yung ating mga sarili. Sino ang mas nasusunod natin? Ang Diyos o ang tao? O ang mga tao?
Minsan kailangan po nating mag-self-evaluate. Susundin mo ba ang Diyos o susundin mo yung mga tao? Mas natatakot ka ba sa tao kaysa sa Diyos? Amen? Kaya ito yung sinasabing church obedience. No? Kailangan alam natin, kanino ba ako natatakot? Kanino ba? Sino ba yung talagang mas sinusunod ko? Sinusunod ko ba talaga ang Diyos? No? Pero sabi nitong pag-aaralan natin, katulad nila Pedro at ng mga ibang mga alagad na napakatapang nilang sinabi kahit sila'y binabawalan, kahit sila'y kinukulong at pinarurusahan, sinasaktan, sinabi pa rin nila, we must obey God rather than men. Susundin ko ang Diyos kaysa sa tao. Ngayon, ito pong church na to, ang SCM na to, tayo po, kalipunan ng mga magkakapatid sa pananampalataya, tiyakin po natin na talagang mas malaki yung porsyento na ang nasusunod natin dito sa iglesia na to ay ang Diyos. Amen. Anong sabi ng John 14:15? Basahin po natin. Marami po tayong mga verses ngayon, no? Kaya ihanda niyo po yung pagbukas-bukas ninyo sa inyong mga Bible. John, chapter 14, verse 15. Ano po sabi rito? John 14:15. Ang sabi po rito, if you love me, you will obey what I command. Kung mahal mo ako, kung iniibig mo ako, susundin mo kung anong pinag-uutos ko. Amen. Alam na po natin lahat to. Tama po ba? No? Paano natin mapapatunayan na mahal natin ang Diyos? We must obey His commandments. Sabi rito, if you love me, you will obey what I command. Mahal mo ako, di ba? Sabi mo, mahal mo ako. Sundin mo yung mga pinag-uutos ko. Amen po ba? Marami bang pinag-uutos ang Diyos? Kung isa-sum up po, yung 10 Commandments in the Old Testament, ilan na lang uli siya ngayon sa New Testament? 2 na lang. At ano yung greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ano yung pangalawa? Love your neighbor as you love yourself. Tingnan niyo yung katabi niyo. Do you love your neighbor? Mahal niyo po ba sila? Yes. Amen. Siyempre naman. Amen. Kahit yung mga hindi niyo katabi, basta nandito at kapatid sa pananampalataya. Dito lang po iikot. Kasi ito talaga yung greatest commandment ng Lord. Dito iikot yung pag-uusapan natin doon sa 2 commandment niya. Kasi sabi niya sa John 14:15, kung mahal mo ako, susundin mo yung pinag-uutos ko. Tama po ba? Ano ba yung pinag-uutos ng Diyos? Love the Lord. Ibigin mo ang Diyos nang higit kanino pa man, ng buo mong lakas, ng buo mong puso. Pag sinabing buo, ibig sabihin, wala siyang kahati. Ibig sabihin ba, karibal ng Diyos ang mga asa-asawa natin? Yung mga minamahal po natin? Hindi. Pero sinong dapat unang iniibig po natin? Ang Diyos. Masusukat ang pagsunod natin. Halimbawa ganito. Sinabi sa iyo ng tao, ng mahal mo sa buhay, huwag kang aatin. Sinong susundin mo? Ang Diyos o ang tao? Yan, diyan po tayo nasusukat. Amen po ba? Minsan natatakot tayo na magagalit kasi itong asawa ko pagka ito'y hindi ko sinunod. Susunod na lang ako. Tama? So mas nanaig yung pagkatakot sa tao. Hindi ko sinasabing lumaban kayo sa mga asawa ninyo, ho. Huwag niyo hong ini-misinterpret ito. Pero hindi ho ba tayo, di ba natin kayang pagtiwalaan na kapag inuna at inibig natin ng Diyos, kaya niyang baguhin kung sino man yung nagbabawal sa atin? Amen?
Kayang baguhin ng Diyos ang kaisipan at puso ng tao na yon na hindi tayo pababayaan ng Diyos once na sinusunod natin siya, once na inuuna natin siya, once na pinapakita po natin that we really love our God. Amen. No? So, ganun po, sabi, kung nakaraang linggo, pinag-usapan natin, hindi ko na po babasahin, pero nasa John chapter 21, verses 15 to 19, si Pedro uli ang kausap ng Diyos. Peter, do you love me? At alam na natin yung sagot ni Pedro dahil 3 beses siyang tinanong ng Panginoong Hesus at 3 beses din ang sagot ng Diyos. Anong pinapagawa ng Diyos kay Pedro? Kung mahal mo ako, Pedro, anong pinapagawa ng Diyos? Feed my sheep. Pakainin mo ang mga batang tupa. Alagaan mo ang mga batang tupa. Pakainin mo ang mga tupa. Amen. Ganon ka-importante sa Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesus, ang mga tupa, ang mga tao. Kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo para kanino ba yun? Di ba para sa ating lahat, para sa mga tao? Ganon kahalaga sa Kanya ang bawat tao. Kaya sinabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Then feed my sheep. Pakainin, alagaan. Ano sinasabi sa Mateo 28, 19, 20? Hindi na rin ho natin pupuntahan dahil alam nyo na yun. Humayo kayo at gawin yung alagad ko. Sino? Ang lahat ng mga bansa. Kaya mga kapatid, huwag tayong tumigil ng kakaimbita, huwag tayong tumigil ng kakayakag sa mga mahal natin sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahayan. Gusto ko yung nakita ko sa story ni Nanay Emma. Natandaan mo yun, Nay? Sabi niya, paano mo madadala ang isang tao sa Diyos? Tama ba, Nay? Sa idea ko na lang to, hindi ko na ma-quote exactly. Kung ikaw mismo, sarili mo, hindi mo madala sa Diyos, may hirapan ka talaga. Kasi kung sarili mo mismo, hindi mo madala sa Diyos, how can you feed the sheep? Paano ka mag-aalaga ng tupa kung ikaw nagpapaalaga pa? Nakuha po natin to? Mahihirapan ka talagang gawin ito na sundin ang kautusan ng Diyos na to kung ikaw mismo ay hindi mo madala ang sarili mo na lang, hindi mo pa madala sa Panginoong Hesus. Kasi ikaw pala yung kailangang alagaan. Sino po ang inaalagaan? Anong sabi ng John 21? The lamb. Ano yung lamb? Ano yung lamb? Batang tupa. Kaya pinapaalagaan kasi bata pa. Tama? Bata pa. Ang mga inaalagaan na yan, si Cassie, si JJ, yan yung mga inaalagaan kasi bata pa sila. Pag sila kinalikit, dede ka na anak. Sa tingin nyo, di ba kahit kayo, hindi na kayo matutuwa sa ganong klaseng trato? Dede mo, kunin mo sa bag ko. Maglagay ka ng bib. Di ba ang halay na? Kasi hindi na siya dapat alagaan. Sino lang uli inaalagaan? Bata. Taas ang kamay ng bata. Bata pa sa Panginoon. Hindi ba dapat wala na sa panahon natin ngayon? Amen! Mga kapatid, huwag tayong tumigil na punuin ang kaharian ng Diyos ng mga tao na maliligtas. Dahil tayo po ang gagamitin ng Diyos para punuin ang kaharian ng Diyos, ang God's Kingdom. Ito na po yung panahon na dapat nag-aani na po tayo. Sa anniversary natin, meron tayong tema. Alam niyo, nakakatuwa ang Diyos. Maaga pa lang, binibigay niya na yung tema natin. Dahil maaga pa lang gusto niya, ginagawa na po natin to. Ani sa anniversary 2025. Yan. Meron tayo dapat
ani. May ani na po tayo dapat. Sinabi ba sa'yo, Marian, dapat 100 ang ani mo? Sinabi ba sa inyong ganyan? Ilan lang ang sinasabi sa inyo? Ilan? Isa. Hindi mo ba talaga kaya ang isa? Naaanihin para dalhin sa kaharian ng Diyos? Amen, mga kapatid. Amen. Sabi natin, mahal natin ang Diyos. Ano sabi ng Diyos? If you love me, you will obey my commandments, and the church must obey God. If we love God, we must obey Him. At ano yung commandment niya? Ito. Magkasama na to. Kung nagpipid tayo ng sheep, napapakita natin na mahal natin ang Panginoon dahil sinusunod natin siya. At the same time, meron tayong concern at love doon sa kapwa natin na sinasabi sa pangalawang mahalagang utos, love your neighbor as you love yourself. Nakita nyo? Ang daming nagagawa if we are going to obey God. Amen. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Ano na po tayo ngayon? Kalahati na tayo ng August. Ilang buwan na lang. Ay, actually, kumanta na si Jose Marie dyan eh. Diba, no? Nakita ko na siya eh. Napaiyak pa nga. So, ilang buwan na lang, like bare months na tayo. Susunod na buwan, bare months na tayo. 4 na buwan lang yon at magkakaroon uli ng bagong taon. Ang ating anibersaryo ay sa bagong taon, unang linggo ng Enero. Kailangan meron tayo po, ani. Kaya alay natin sa ating Diyos. Anong ginawa niyo sa loob ng isang taon? 2024. Panginoon, ito po sila. Ganon. Amen. Ganoon po. At hindi po tayo nahuhuli for the harvest, for making disciples. Kaya ko shinare din yung sinabi ni Bishop Peter Tanchi, kung nakita nyo po doon sa GC natin, na diba, it's time to harvest. Kahit sila, nakikipagtulungan sila sa evangelism. Yun nga lang sila, punta sila sa Cebu. No? Ibig kong sabihin, yun, mga mega church na yun. Kung anong ginagawa nila, siya rin pong ginagawa natin dito. Kung ano sinusunod nila, siya rin pong sinusunod natin. Ibig kong sabihin, hindi po tayo nahuhuli. Nako-confirm yung mga pinapagawa ng Diyos sa kanyang mga iglesia. Amen po ba? Kaya mga kapatid, sabi nga rito, mahal mo ako, iniibig mo ako. Sundin natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang pinag-uutos. Una, feed my sheep. Alagaan mo ang mga tupa. Pakainin mo ang mga tupa. Yan po ang sinabi ng Panginoong Hesus kay Pedro. Huwag niyo po sasabihin, kay Pedro lang naman yung sinabi. Sa akin, hindi na sinabi ng gan. Tandaan po natin, yung Diyos nila Pedro noon, siya pa rin Diyos natin ngayon. Amen. Ano pa ang kailangan natin sundin ng Diyos? 1 John chapter 2. Buksan po natin ang ating mga Biblia. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. 1 John. Medyo malayo po ito, bandang dulo. Chapter 2. Verses 15 hanggang 17. Nakita niyo na po? Sabi rito, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. Huwag niyong ibigin kung anong meron sa sanlibutan. Anong sabi rito? Do not love the world or anything in the world. Bakit? Kasi kung mahal mo ang sanlibutan o anumang mga bagay na meron sa
mundo na to, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa tao na yon na mas pinahahalagahan pa ang mga bagay o ang mga nasa mundo. Amen po ba? Mga kapatid, kung mahal natin ang Diyos, huwag natin gawin ang ayaw ng Diyos. Anong ayaw ng Diyos? Ito. Do not love the world. Ano ba yung mga nasa mundo? Anong ino-offer ng mundo? Kapangyarihan, kayamanan, kasikatan. Yan ang mga ino-offer po ng mundo. Tama? Magtrabaho ka ng magtrabaho hanggang sa magkamal ka ng maraming salapi. Uulitin ko, hindi masamang magtrabaho at hindi masamang magkaroon ng pananalapi dahil kailangan po natin yan. Pero kung yan na yung nagiging focus ng buhay mo, yun. Kung siya na yung nagiging master ng buhay mo, napapaikot ka na ng pananalapi o ang isang tao, napapaikot na siya ng kanyang pananalapi, yun po yung sinasabi natin, hindi tama. Amen. Paano napapaikot ng pera ang mga tao? Kapag maraming pera ang tao at malago ang kanyang negosyo, hindi ako pwedeng magsara. Lalo na pag weekend, maraming tao. Sinong sinunod? Hindi ba ang sarili? Tama? Sinunod niya kung ano yung mabibigay sa kanya. Ano yon? Pera. Di po ba? Ganyan. Kasi baka sabihin nyo, paano ba napapaikot ng pera ang mga tao? Napakadali lang. Napakadaling paikutin ng pera ang mga tao. Amen. Kaya nga sinasabi sa Bible, the love of money is the root of all evil. Kung yun na yung iniibig mo, kung yun na yung sinisentruhan ng buhay mo, wala ka nang ibang iniisip. Kailangan kumita ako, kumita ako, kumita ako, kumita ako. Kasi hodang pati ang health mo, ang kalusugan mo, ay nagsasuffer na. Amen. So, wag po natin gawin ang ayaw ng Diyos. Ano ba yung ayaw ng Diyos? Sabi sa verse 16, for the cravings of sinful man. Anong kinikrave ng mga makasalanang tao? Lust of his eyes. Yung mga maganda sa kanyang paningin. Nakakapukaw ng kanyang atensyon, nakakapukaw ng kanyang focus, nadidistract siya sa mga bagay na to o sa mga pwede rin sa mga tao na to. Amen? Uy, ang ganda! Gusto kong magkaroon yan. Kaya ang concentration, ang focus, ang goal, dadagdagan ko ang oras ng aking pagtatrabaho para mabili ko yan because nag-last yung eyes. Tandaan, iba ang need sa want. Malalaki na po tayo. Alam ko, nauunawaan ninyo ano ang need, ano ang want. Amen, mga kapatid. No. Lust of his eyes, kasama na doon, nabubusog ang mga mata sa mga bagay na mahalay. Sa mga bagay na maganda sa kanyang paningin. Ngunit hindi maganda sa Diyos. Ayaw ng Diyos ito. No? Tinatawag yung attention mo sa ibang mga bagay. Meron pong sinend na shinare na video si Joy. Mamaya i-share ko po sa inyo. Siya raw po ay isang apostol. Marahil kilala nyo na siya dahil siya lang naman yung nag-iisang nagpapakilalang nag-iisang apostol dito sa bansang Pilipinas. Amen. Alam nyo ba, sa mahaba po yung video Pero isa siya at yung iglesia nila sa nagtuturo na ng prosperity gospel. Doon sa video, makikita ninyo, ang dami nilang nakahilera. Siguro ganito kahaba, o hindi ko alam, malaki kasi yung church nila mga box. Ano yung mga box na yun? Offering. Ang dami. Hindi lang po tithes. Baka sabihin ninyo, sa atin din naman ang dami. Tama, maraming nakasulat doon. Pero wala naman pong pumapansin sa dami na yon.
Kaya babaguhin na natin yon sa 2025. At hindi kayo pinupwersa. Tama? Amen? Hindi kayo pinupwersa rito na, magbigay ka doon, offering to the building. Musical instrument. Walang namumwersa sa inyo dito. Yung mga alkansya na yan, anong sinasabi namin? Barya-barya, piso-piso, kung anong maluwag sa inyo, kung anong kaya ninyo. Kaya wala po akong maririnig dito na piniperahan kayo dahil wala pong ganyan dito. Amen. Gusto nyo malaman ng record, transparent tayo. Ayun, tanungin nyo si Nanay Penny. Saan napupunta ang mga pananalapi natin? Pero yung sinasabi ko sa inyo, ang dami nilang boxes. Mamaya, makikita ninyo, kung papanoorin ninyo, kahit isend ko, kung hindi nyo naman papanoorin, hindi nyo makikita yung sinasabi ko. Pero maganda, panoorin po ninyo. No? At sabi nung, pastor na yon, sabi ng pastor na yon, meron siyang parang ini-interview siya eh. Yung one way daw, isang way lang, papuntang Mindanao, is 1 million. Sabi ko, kahit naman hindi ako nakakarating pa ng Mindanao, kahit anong isip ko, yung 1 milyon na sinasabi niya na isang trip papuntang Mindanao, ay sobra na. Pero maririnig niyo siya sa video. Sinasabi niya yon. Kailangan niyang mag-trip kasi nagmi-mission siya. So, kailangan niyang mag-trip sa Mindanao. Kailangan niya 1 milyon, isang trip lang yon. So, kanino niya yon hinihingi? Sa mga tao. Amen. Kaya sinasabi ko sa inyo, merong mga iglesia na hindi naman talaga yung tunay na Diyos, yung sinusunod nila. Katulad po nito. Marvin, magkano pamasahe pa Mindanao? Isang trip. Hindi po. Yung talagang regular. Wag na yung may promo-promo. 5,000 o 6,000, sabihin na natin. 10,000 na natin. Pero anong sabi niya? 1 million. Isang trip. Nakita po ninyo? Nakita po niyo to? Sino yung Diyos na sinusunod sa mga churches? Yun yung sinasabi ko. Kailangan itong church natin na to, alam natin sino yung sinusunod natin, ano yung sinusunod natin, yung ba talagang salita ng Diyos ang nasusunod po natin. Amen. No po. At hindi lang yun, marami pa pong iba. Mahaba po yung video na yun, panoorin nyo na lamang. Pero sinasabi dito, kasi may pagkaano na siya eh. May yung pride niya mataas na. Siya na yung presidente ng, nalimutan ko, sino nakapanood ng video na yun? Presidente na daw siya ng ano? Nay? Basta mataas siya. Oo. Sabi ko, siguro, ka-level niya na si Kibuloy. Kasi si Kibuloy, appointed son of God. Siya naman daw, presidente. Nalimutan ko, saan siya presidente? Hindi po, may sinabi pa siya dun eh. Na presidente siya eh. Yun. Biro mo, i-claim mo yung ganon. No? Tapos sasabihin nila, sinasamba nila, sinusunod nila ang Diyos. Ngayon, ang tanong doon, sinong Diyos yung sinusunod nila? Amen. Salita ba talaga ng Diyos yung nasusunod po nila? Kaya kakaingan po tayo. Do not love the world. Pag minahal natin ang mga bagay sa mundo na to, talaga pong tayo po ay madidistract, tayo po ay maliligaw. Masarap kasi talagang mamuhay ng maraming pera. Iba yung nagagawa po ng maraming pera na hindi naman talaga pinaghihirapan na. Iba po nagagawa ng ganong bagay. Amen. No po. Pero sabi sa atin dito, huwag nating mahalin ang anumang meron sa mundo na ito. Bakit? Dahil yung love of the Father is not in Him. Yung pag-ibig ng Diyos Ama ay wala sa tao na nagmamahal sa mundo na to. Yung po yung sinasabi rito sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17.
Amen. Ano ba sabi pa ng Diyos na kailangan po natin sundin? 1 Thessalonians 4. Buksan po natin ang ating Biblia. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. 1 Thessalonians chapter 4 po. Simulan natin sa verse 3. Sabi rito, it is God's will that you should be sanctified. Amen? NIV ko po binabasa. That you should avoid sexual immorality. That each of you should learn to control his own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the heathen, who do not know God, and that in this matter no one should wrong his brother or take advantage of him. The Lord will punish men for all such sins, as we have already told you and warned you. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, he who rejects the instruction does not reject man, but God, who gives you His Holy Spirit. Sino mang magre-reject ng kautusan na to, ay hindi niya ni-reject ang tao, kung hindi ang Diyos. Okay, basahin natin sa Tagalog para makita din po natin. Unang Tesalonica 4:3 hanggang 8. Sabi po rito, 4, ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyurakan ninuman ang karapatan ng kanyang kapwa, ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noong pa, at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon, ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sino mang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Amen? Maliwanag mga kapatid. Anong sabi sa atin? Sa verse 3, it is God's will that you should be sanctified. Kalooban ng Diyos, sa Tagalog, ibig ng Diyos, na kayo'y magpakabanal at lumayo saan? Sa kahalayan. Kahalayan, hindi lang yung tumitingin ka sa mga bagay na mahahalay. Meron din yan sa kaisipan mo. Amen? Yung kahalayan sa kaisipan, yan, kahalayan din po yan. Nanonood ng mga bagay na hindi na dapat dahil Kristiyano na. Ano sabi rito? Ibig ng Diyos na kayo'y mamuhay ayon sa kabanalan. Kaya layuan na. Sino mang mag-reject? Sabi, sino mang hindi tumanggap ng aral na ito, hindi tao ang nire-reject natin. Sino? Ang Diyos. Maliwanag po yan na nakasulat dito. Amen? Therefore, he who rejects this instruction does not reject man, but God. Amen. Marami po, mahahalay na salita. Pwede rin yan eh. Yung mga kahalayan na salita. Yung bang Kristiyano na nakikipagkwentuhan doon sa mga, may mga na-encounter na po kayo ng mga tao na pag nagkwentuhan, walang habas ang bibig, na pati yung ginagawa na dapat in secret ay talagang yung pagsasalita ay parang walang preno. Wala silang pakialam sa kanilang kapaligiran. Wala silang pakialam sinong nakakakita at sinong nakakarinig sa kanila. Wala po silang concern, wala silang pakialam. Kahit na mahalay na yung sinasabi nila, no? Mga biro na mahahalay. Bilang mga mananampalataya, hindi na po tayo dapat nakapagbibiro o nagbibitaw ng mga joke na alam naman natin, yung tinatawag na green joke. Amen. Pag sinasapag ang tao, nag-green joke, anong tawag sa kanya? Green-minded.
Hindi naman talaga green kung hindi marumi ang pag-iisip. Bastos ang pag-iisip. So bilang mga mananampalataya na ayaw ng Diyos na nakukumit natin yung mga ganitong uri. Kaya pangalawa na dapat sinusunod natin sa kautusan ng Diyos. Kung anong ayaw ng Diyos, huwag nating gagawin. Amen. Kahit pa sabihin ng mga kaibigan mo, ng mga tropa mo, na napaka-KJ mo, okay lang. Insultuhin ka nila ng insultuhin, okay lang, wag lang magalit sa akin ng Diyos ko. Dapat ganun yung kaisipan natin. Amen? Kahit napahiya ka ng mga kaibigan mo sa mundo na to, pero dahil naninindigan ka, ikaw ay anak ng Diyos, okay lang, kahit anong sabihin nila, basta wag magagalit ang Diyos ko sa akin. Kahit payain nila ako, okay lang. Masyado tayong nag-aalala na nakakahiya naman sa kanila. Pagbibigyan ko na. Yan. Pagbibigyan ko na kasi nahiya sa tao, sa Diyos, hindi nahiya. Sana hindi natin nakukumit yung mga ganito. Marunong mahiya sa tao, natandaan niyo yung sinabi ni Pastor Joe, kung tayo marunong mahiya sa tao, mas dapat tayong nahihiya sa Diyos. Kung marunong tayong matakot sa tao, mas dapat tayong matakot sa Diyos. Baka pag talagang ibinagsak niya yung galit niya sa'yo, sa kung sino mang tao, hindi natin kakayanin. Mga kapatid, kaya sinasabi natin dito, sinasabi natin mahal natin ang Diyos, sundin natin ang Diyos, huwag natin gawin yung mga ayaw ng Diyos. Lumayo na po tayo sa mga mundo, sa mga bagay sa mundo na to, na pilit kang inaakay, pilit tayong kinukuha, pilit kang sinasama, at pag hindi ka sumama sa kanila, hindi ka in. Okay lang kung hindi ka in sa mundo na to. Lagi ko itong sinasabi. Okay lang kahit hindi tayo in sa mundo na to. Basta in ako sa Diyos. Ganun dapat ang mindsetting, mga kapatid. Kung hindi nila ako tanggapin bilang kaibigan dahil ako'y ganito, hindi ako sumasama sa kanilang mga kahalayan, hindi ako sumasama sa kanilang mga bisyo, okay lang, i-reject ako ng tao, wag lang akong i-reject ng Diyos ko. Dapat ganun ang nasa kaisipan. Yung banal na pagkatakot sa Diyos, hindi nawawala. Okay lang na i-reject tayo ng tao, wag lang tayong i-reject ng Diyos. Okay lang na iwan ka ng mga kaibigan mo, wag ka lang iiwan ng Diyos, wag ka lang mawawala sa Diyos. Dahil ang tunay na kaibigan, tandaan po natin ito, ang tunay na kaibigan, tatanggapin ka niya kahit nagbago ka na. Lalo na kung nakikita nila, yung pagbabago mo ay napakabuti para sa iyo. Nagiging mabuti kang tao. Nagiging mabuti kang halimbawa. Nakukuha po natin ito, mga kapatid. Kaya ano sabi ng Diyos dito? Lumayo na tayo sa kahalayan. Huwag na tayong mamuhay doon sa mga bagay na makamundo. No? Magkakarugtog po itong verse natin simula yun sa 1 John 2, 15, 17, and then this one, 1 Thessalonians chapter 4 starts sa verse 3 hanggang 8. Because if we reject this word, if we reject this command, uulit-ulitin ko, ang nireject natin ay ang Diyos, hindi ang tao. Amen. Kaya nga noon, nung ako po'y nasa call center pa, ang nagyayakag pa sa akin ay supervisor ko doon. Nakailang alok siya sa akin ng stick ng sigarilyo. No ma'am, thank you po. Hindi ako nagyoyosi. Ginamitan ko na rin ng term na kung saan medyo, sila, di ba? No ma'am, thank you po. Hindi ako nagyoyosi. Pagdating ng uwian, higang sama ka sa amin. Alam ko naman saan sila pupunta. Mag-iinuman sila sa bar. Di po, uuwi na po ako. Mga ilang araw, ganun siya sa akin. Siguro hindi na siya nakatiis. Nagalit? Alien ka ba? Taga saan ka ba? Ba't di ka nagyoyosi? Ba't di ka umiinom? Aba, alien ka pala ngayon pag di ka nagyoyosi. At pag di ka umiinom, pero matagal na po yun eh.
So, nagalit siya sa akin. Ano ba? Kung magalit ka sa akin. Pero ang ano kasi noon, siya yung supervisor ko. Ang nangyayari, hindi niya ako tinutulungan kapag may call ako. Kasi ano kami doon, live call. Pag nakikita niya, medyo nag-aalangan na ako, dapat ang trabaho ng supervisor, i-assist ka. Hindi niya ako nilalapitan. Pero salamat sa Diyos, inalis niya ako doon. Kasi biro mo, aalis ako ng bahay, wala pang araw. Uuwi ako ng bahay, wala nang araw. At bukod doon, hindi ako nakakasamba. Amen. Sabi, wag na natin yung mga galit nilang ng mga tao, ano lang yan? Hanggang doon lang yun. Pero ang galit ng Diyos, hindi eh. Amen. Mag-isip po tayo. I-reject ka ng tao, okay lang. Pero wag na wag tayong pare-reject sa Diyos. Amen, mga kapatid. Dahil hindi na po tayo taga rito. John 15, 18 to 19. Basahin po natin. John chapter 15. Verses 18 to 19. Nakita niyo na? John. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Nakita po natin to? If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. You see? Kinasusuklaman po talaga tayo ng mundo dahil ayaw natin yung mga ginagawa nila. Never mind. Okay lang, kasuklaman man tayo ng mundo dahil hindi na tayo sa mundo. Kung kinasusuklaman ka ng mundo, anong sabi? Hindi naman talaga ikaw yung kinasuklaman nila. Sino? Yung Diyos. At sabi sa verse 18, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. Nakakala mo ikaw yung kinasuklaman. Actually, mas una nilang kinasuklaman ang Diyos. Ang talagang kinasusuklaman nila ang Diyos. Amen. Kaya sinasabi rito, napakaganda sa sinasabi sa atin dito ng John. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you. Pinili na po tayo. I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Kaya kinasusuklaman tayo ng mundo. Lalo na kung ayaw nating sumama sa kanila, normal na talagang kasuklaman nila tayo. Why? We do not belong in this world. Because God has chosen us out of this world. Pinili na tayo ng Diyos. Kapatid, pinili ka na ng Diyos. Napaka-espesyal mo sa harapan ng Diyos. Napaka-espesyal mo sa paningin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka na ng Diyos. Kaya huwag ka nang magpapili kung kani-kanino. Diyos na yung pumili sa'yo. Huwag ka nang maghanap ng kung sino pa yung pipili sa'yo. Pinili ka na ng Diyos eh. Gusto mo ka ba ng ibang Diyos? Amen? Sabi ng Diyos, pinili na kita sa mundo, hinalis na kita sa mundo, hindi ka na taga-mundo. Kaya yung sinabi ng supervisor ko, alien ka ba? O ngayon, alien na ako. Dahil yung ginagawa niya, ayaw kong gawin. That's why she hated me. Babae po yun. Amen. Ano po? Ulitin natin, hindi na tayo sa mundo na ito. Philippians 1:6, sabi po rito, basahin natin kung tama ako ng pagkatanda. Pilipos. Sabi po rito, Philippians chapter 1 verse 6. Ay, mamaya pa po pala to.
But anyway, basahin na po natin. Sabi rito, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Until the day of Christ Jesus. Punta po tayo sa John uli, 10:27 to 28. John chapter 10, verse 27 to 28. Sino po yung nanood nung maiksing video na sinend ko kahapon patungkol sa pagtawag ng mga tupa? Pinanood niyo po yun? Amen? John 10, 27 to 28. Basahin muna natin. Sabi rito, verse 27, my sheep, makinig mabuti, listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Ayan, kita nyo na? My sheep, listen to my voice. Kung ikaw ay tunay na tupa ng Diyos, ang pinakikinggang mong tinig, kilala mo ang tunay na tinig ng Diyos. At yun lamang ang pakikinggan mong tinig. At yun ang susundin mo na tinig. Amen. Doon po sa sinend ko, nakakatuwa yun eh. Di ba nagkaroon sila ng trial? Sinubukan ng ibang tao na tawagin yung mga sheep. Ginagaya nila yung talagang, yung shepherd. Napalapit ba nila? Hindi. Nakailang trial sila, di ba? Pero nung tumawag na yung farmer or yung shepherd mismo, yung mismong nag-aalaga sa kanila, nakita nyo, kahit napakalalayo nila at kumakain sila at busy yung mga sheep, nandun sa video, kumakain sila o kung ano man yung ginagawa nila. Nung tumatawag na yung shepherd nila, sumasagot sila, tapos tumatakbo sila papunta doon sa tinig kasi kilala nila yung tumatawag sa kanila. Amen. Yung pangalawa namang video, wala kang makikita kasi daming fog. Makapal yung fog. Pero nagtatawag yung shepherd. Maya-maya lang, anong nakita nyo? Di ba naglabasan yung mga tupa? Bakit? Kilala nila yung boses. Kilala nila yung tinig. Kapatid, kilala mo ba yung boses ng Diyos? Baka ibang tinig ang pinapakinggan natin eh. Bakit? Kasi pag tumatawag ang Diyos, hindi tumatakbo palapit sa Diyos. Alalahanin natin, yung illustration na gusto kong makita natin doon, busy yung mga sheep. May ginagawa yung mga sheep, kumakain, nandun, nagro-roam around, pero dahil tumawag yung kanilang shepherd, yung kanilang pastol, sumagot sila at tumatakbo sila papunta doon sa pastol nila. Bakit? Tinatawag sila eh. No, shepherd nila. Kapatid, di ba tinawag ka na ng Diyos? Amen po ba? Tinawag na po tayong lahat ng Diyos. Kapag tumatawag ang Diyos sa ganito, pinapakinggan ba natin ang tinig ng Diyos? Yun, kailangan limihin natin sa ating mga sarili. When the shepherd called us or is calling, when our good shepherd is calling us, do you follow? Do we follow? Do we obey? Do we obey His command? Katulad ba tayo ng mga tupa na yon doon sa video? Narinig lang yung tinig, sumasagot na sila, parang sabi, opo, nandito na po. Parang ganyan. Kasi alam nila yung tinig eh. Tumatawag si boss. Opo, nandiyan na po. Dito tumatawag ang Diyos. Pero dahil abala ang karamihan, walang pagtugon, ilan. Yun po yung nakakalungkot. Kaya natin to inaaral. Church obedience. Yung pagsunod ng iglesia na to. Tayo bang lahat ay buo pagdating sa pagsunod sa Diyos? Kayo po makakasagot. Amen? Kayo makakasagot kung buo tayong iglesia
na talagang sumusunod sa Diyos. Pag sinabing, meron tayong ganitong gawain, sige, wag ng 100%. At least 90% nandun ang church. Amen. Pag sinabing may ganitong gawain, may hayuhan tayo, sige, wag ng 100%. But at least 90% nandun ang church. Nandun yung mga tupa. Amen. Yun po yung sinasabi rito. My sheep, listen. Hindi niya sinabing, my sheep, hear my voice. Ang sinabi rito, my sheep, listen to my voice. There is a big difference between the two words hear and listen. Yung hear, naririnig lang. Pero hindi pinapansin. Tama? Parang sa kalakaran ngayon ng madalas naman ang ine-example to, kaya mga anak, huwag na kayong magagalit. Tinawag ka ng nanay mo, anak! Wait lang po! Naririnig. Minsan naririnig, anak! Wala nang pakialam. Di ba? Pero naririnig. Pero yung nakikinig, pag sinabing, anak! Eto na po! Papunta na po sa inyo. Yun yung nakikinig. Ano po ba yun, inay? Ano po bang iuutos niyo po sa akin? Sinasabi niyo po bang maghugas ako ng plato? Nakapaghugas na po ako ng plato. Wow! Praise God! Sinasabi niyo po bang maglinis ako ng bahay? Nakapaglinis na po ako ng bahay. Wow! Praise God! Mama, sinasabi mo bang magluto na ako? Nakapagsain na po ako. Wala pa lang tayong ulam. Wow! Praise God! Diba? Maganda? Bakit? Marunong makinig. Because the sheep knows the voice of their shepherd. Amen. Tawag ka ng shepherd mo. Anak! Ano ng pagsamba? Teka muna, Lord. Inaantok pa po ako, Lord. Narinig ang tinig. Bakit? Sa dami ba naman tao sa bahay mo na nagpaalala sa'yo? Uy, may church ha? Diba? Mga boses na po yun na ginagamit ng Diyos. Uy, attend ka ha? Yan. Sa dami na ng tinig. Narinig lang yung tinig. Pero hindi pinakinggan. Kaya minsan po, nahihirapan tayong magdala, mag-imbita, maglapit sa Panginoon ng iba kasi tayo mismo sa ating mga sarili, nahihirapan tayo na ilapit ang ating mga sarili sa Diyos. Dahil alam natin sa mga sarili po natin na meron tayong mga bagay na pinagkakaabalahan. Meron tayong mga bagay na inuuna. Pero uulitin natin ulit. Sabi sa Matthew 6:33, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you as well. Unahin mo ang Diyos. Ilang beses na po natin yung pinag-aralan. Amen? So, if we obey God, we know His voice. Alam po natin ang tinig ng ating Diyos. Kilala natin ang tinig ng mabuti nating pastol. Amen. John 13:34-35. John, chapter 13. Malapit na po tayo magtapos, so kayo mag-alala. Verses 34-35. Sabi rito, a new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. Amen? Paano daw makikilala ng mga tao na tayo ay mga alagad ng Diyos? Ito yung susundin din natin bilang magkakapatid sa pananampalataya dito.
Malalaman ng maraming tao, ng ibang mga tao na tayo ay mga alagad ng Diyos if we love one another. Amen. Yung kahit hindi nyo katabi, ay minamahal ninyo, tanggap ninyo, nauunawaan po natin sila. We love each other. Because we love each other, that's why we are asking, nasaan si ano? Because we love you. That's why we're asking and we're looking for you. Amen. Kapag nawawala, hinahanap. Kasi mahal ka. Pag hindi ka na hinanap, isa lang ibig sabihin nun, napagod na yung naghahanap sa'yo. Kasi tago ka lang din ng tago. Ang gusto ko sabihin dito mga kapatid, kasama yon sa pagmamahal. Pag sinabi kasing love, hindi lang puro mabuti. Yung tunay na nagmamahal, nagre-rebuke. Nasa ano po yan? Nasa Bible, open rebuke is better than secret love. Yung tunay na nagmamahal, sasabihin niya talaga sa'yo, what's wrong with you? Pero mas maganda kung nare-realize natin. And then we have to humble ourselves to the Lord, to men. Amen. Marunong po tayo dapat magpakumbaba. Marunong tayong kumilala ng mga kamalian natin, kakulangan natin, lalong-lalo na sa Diyos. Dahil sabi rito, kung nagmamahalan kayo, makikilala ng lahat ng tao na kayo ay mga alagad ko. So, hindi po tayo nagkakagatan dito sa likod. Kaya nga kapag may pagkakataon, may mga pagkakataon na nag-uusap-usap tayo. Amen po ba? Dahil nagmamahalan tayo. Bakit? Dahil pamilya tayo. Bakit? Dahil tayo ay mga alagad na ng Diyos. Amen! That's why we show love and we make you feel that you are loved. Ngayon, nagmamahalan tayo, minamahal natin ang isa't isa, marunong din tayo dapat magmahal sa iba, mga kapatid. Panghuling verse, yung kanina, Philippians 1:6, sa Tagalog ko na lang po siya babasahin, Pilipos. Ito na po yung panghuling verse natin. Sabi rito ng salita ng Diyos, tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Mga kapatid, nasimulan na, nandito na sa atin lahat ng mabubuti. Amen! Pinasimulan na ng Diyos. No? At lulubusin po ito ng Diyos. Ano lang kailangan natin? Kailangan lang po natin sumunod. Nawa po, meron po tayong natutunan regarding church obedience. So again, when we say church obedience, tayong lahat yun. Amen. Tayong lahat, isang iglesia. Buo ang iglesia na sumusunod sa Diyos. Sumusunod sa gusto ng Diyos. Yung ayaw ng Diyos, huwag nating gagawin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa umaga na to. Salamat sa katuruan mo, God. Napakabuti mo, Panginoon. Tinuturuan mo kami ng mga ganitong bagay, pinapaalala mo na talagang ikaw yung masunod namin at sumunod talaga kami sa iyo, God. Lord, alam ko, naniniwala ako, lahat ng mga taga-SM, willing naman sumunod sa iyo. Kaya kung ano man yung mga nagiging problema o kahadlangan para makasunod sa iyo, we pray, Panginoon, na tulungan mo po kami, tulungan mo rin sila, tulungan mo kami lahat, na mawala yung mga kahadlangan na to para lubusang kami makasunod sa iyo. Because we love you, Lord. Hindi kami nagsasabing we love you dahil sa boses lang o sa tinig lang o sa salita lang. So when we say we love you, Lord, it really means in our heart, deep within our heart, we really love you, Lord God.
Because we know na una mo kami minahal at mahal na mahal mo po kami. Kaya salamat o Diyos sa ganitong katuruan mo. Nawa ang bawat isa sa amin ay talagang natututo. In Jesus' name. Amen.